Ate Gina! O Telma, ano problema mo? Kung makasigaw ka, kala mo may sunog ah. Aray! Bakit mo ko sinampal? Tarantada ka! Bakit wala nang laman ng ATM ni tatay? Napakawalang hiya mo! Ni Singkong Duling wala ka man lang itinira? Hoy, tumigil ka sa pagtaas-taas ng boses mo sa akin ha. Tumigil ka, napipikon na ako. Ilang araw ka pa lang dito ha, kung makaasta ka, kala mo kung sino ka. Porket galing ka ng abroad, ganyan nakataas ang tingin mo sa sarili mo? Pweh! Huwag mong ibahin ang usapan, ate. Ang tinatanong ko, kung nasa napunta ang pera ni tatay. Hoy, para sabihin ko sa'yo no, yung pera ng tatay mo ginamit ko para sa pang-araw-araw niyang pangangailangan at pambili ng mga maintenance niya. Ano akala mo sa akin mayaman? Na pwedeng suportahan siya wala naman akong trabaho? Abay, saan naman ako kukuha ng panggastos ko? Ano? Nagpapadala ako sa inyo ni Kuya Goryo buwan-buwan noong nasa abroad pa ako. Saan napunta ang mga yun kung hindi nyo ginagamit para sa pangangailangan ni tatay? Ano ka mo? Nagpapadala ka buwan-buwan? Bakit? Tumatawag ka ba sa akin? Hindi naman ah. Paano mo nasisigurong binibigyan ako ni Goryo ha? Hala sige, tanungin mo yung magaling mong kuya kung saan niya nilagay yung pinapadala mo. Huwag mo akong pagbibintangan ng kung ano-ano. Tse! Naturing ang ate mo ko pero parang mas matanda ka pa sa akin kung umasta. Porke ba nakapag-abroad ka, ganyan ka na? Domestic helper ka lang naman dun ah. Taga-kuskus ng kubeta, katulong. Kaya huwag ka umastang donya rito na mas mataas ka na kaysa sa akin. Grabe ka, Ate Gina! Kahit ganun ang trabaho ko, marangal yun. Lahat ng kinikita ko doon, pinagpapaguran ko. Para sa ikabubuti natin lahat. Hindi mo alam kung ano nagisakripisyo ko sa pag-aalaga sa tatay mo, Telma. Kaya wag mo kong pinagtataasan ng boses. Kung gusto mo, ikaw na mag-alaga. Saka kausapin mo rin yung kuya mo. Sa kanya ka makipagtuos, hindi sa akin. Leche! Wala nang nagawa si Telma nang malakas na ibinagsak ni Gina ang pinto sa harapan niya. Naikuyom na lamang niya ang mga kamao dahil sa sinabi ng ate niya. Nakikita pa niya sa gilid ng mga mata niya kung paano magbulungan ng mga kapitbahay ng kanyang ate nang lumabas siya sa bakuran nito. Ngunit wala siyang naramdamang hiya dahil hindi naman siya ang may mali. Alam niyang nagawa niya ang lahat para sa pamilya niya. Ni hindi pa nga siya nakakapag-asawa gayong lagpas na sa kalendaryo ang edad niya. Dahil mas inuna niyang itaguyod ang ama. Matagal na kasing pumanaw ang kanilang ina. Kaya naman ipinangako niya sa sarili na tutuparin niya ang pangarap ng ama. Ang magkaroon ng sariling lupa na sakahan na hindi nito natupad dahil nagkasakit ito ng malala. Kaya naman na makagraduate ng high school ay pumasok siya sa training school para maging caregiver. Ang akala ng mga kapatid niya ay domestic helper lang siya sa Canada. Ngunit caregiver talaga ang trabaho niya roon. Nang makauwi ay agad nagmano si Telma sa ama na nakaupo sa kawayang tumba-tumba habang malungkot na nakatanaw sa malawak na palayan. Pasado 3:00 pa lang ng hapon, kaya naman mataas pa ang araw. Tay, pahinga na po kayo. Kanina pa po kayo dyan ah. Hindi po ba kayo nagsiesta? Ayos lang ako anak, hindi naman ako inaantok. Ang dami rin palang chismosa doon kina Ate Gina. Akala mo naman may shooting ng pelikula kung makapanood sila sa amin. Sinabi ko naman sa'yo, huwag ka nang pumunta doon kina Gina eh. Hayaan mo na. Pero tay, hindi naman po makatarungan na lahat ng perang naipon natin sa ATM mo, gagastusin niya. Pinapadalhan ko po sila ni Kuya para hindi na magalaw yung perang yun dahil para yun sa inyo. Saka para sana yun sa lupang sakahan na pangarap nyo. Pera lang naman yan anak. Hayaan mo na. Saka matanda na rin ako at may sakit pa. Kaya anuhin ko pa yung lupang sakahan na yan kung hindi na rin naman ako makakapagtrabaho. Tay, hindi lang po yun ang punto. Ang pera inilaan para sa mga pangarap natin at hindi basta-basta ginasta ng walang pakundangan. Naiintindihan ko anak. Pero huwag mo hayaang magdulot ito ng problema sa inyo ni Gina. Mas importante na magkaayos kayo at magtulungan kaysa sa pera. Tandaan mong sa dulo ng lahat,
Ang pamilya ang pinakamahalaga. Tama naman po kayo. Kaya lang, sobra naman sila. Para sa inyo yun eh. Nangilid na lamang ang mga luha ni Telma dahil sa pagiging mabait ng amang si Ramon. Hindi niya kasi maatim na mismong kapatid niya ang kukuha ng perang pinagpaguran nila ng kanyang ama. Ang sakit at pagkadismaya sa kanyang puso ay nagpatuloy sa kanyang mga mata. Hindi na kayang itago pa. Kaya ka inaabuso, Tay eh. Bakit ba kasi sobrang bait mo sa kanila? Kahit pa anak mo sila, hindi pa rin nila dapat ginawa yun sa inyo. Kung ganyan ka palagi, saan ka napupulutin yan? Paano kung hindi ako nakauwi, ha? Pababayaan ka na lang ni na ate dahil wala na silang perang makukuha mula sa inyo. Hayaan mo na, anak. Hindi ko naman sila pinalaki para alagaan ako eh. Hindi nila ako responsibilidad. Ikaw, hindi mo ako responsibilidad. Masaya na akong makita kayong nasa maayos na kalagayan. Kahit na po, Tay, hindi pa rin po ako sang-ayon sa mga ginagawa nila sa inyo. Pinalaki niyo sila ng maayos pero nagagawa nila to sa inyo? Anong klaseng anak sila? Hinawakan ni Ramon ang kamay ng dalaga na nakapatong sa lamisitang kawayan. Doon ay tuluyan ng bumagsak ang mga luha ng dalaga na kanina pa niya pinipigilan. Hindi niya lubos maisip na magbabago ang mga kapatid niya nang dahil lang sa pera. Dati naman kasi ay hindi ganun kagaspang ang ugali ng mga ito. Ngunit nang magkaroon na ng sariling mga pamilya at nakaranas ng humawak ng malalaking halaga ng salapi, doon na naging gahaman at mapangmata ang mga ito. Naging maramot na rin dahil kahit isang takal na bigas ay hindi sila makahiram. Kaya siya nagpa siyang mag-abroad dahil alam niyang sa ganung paraan lang siya makakatulong sa kanyang ama. Ngunit kaakibat ng pag-alis niyang yun ay ang paglala ng karamdaman ng tatay nila. Aminin mo nga sa akin, Tay. Binibilhan ka ba nila ng gamot para sa maintenance mo? Pinapakain ka ba nila ng maayos? Para kasing nangangayayat na yung katawan mo eh. Oo. Batid ni Telma na hindi nagsasabi ng totoo ang kanyang ama. Hindi makakapagsinungaling sa kanya ang ama dahil alam niya kung kailan totoo at hindi ang mga sinasabi nito. Naisip niyang kaya nililihim ng ama ang naging kalagayan nito sa poder ng kanyang mga kapatid ay dahil ayaw nito ng gulo. Naiiling na napabuntong hininga na lamang siya. Nagugutom na ba kayo? May dala akong bugrong. Anong bugrong? Napatawa si Telma nang makitang kumunot ang noo ng kanyang ama. Bugrong ho, Tay. Yung pandesal na may malunggay. Abay, bugrong pala ang tawag dyan. Paborito ko yan. Lagi akong binibilhan niya ng pamangkin mong si Elmo kapag umuwi galing eskwela. Abay, sarap ipare sa kape niyan. O siya, magtitimpla ho ako ng kape para naman makapagmerienda na tayo. Bagamat gano'n na nangyari ay nanatiling matibay ang dalaga. Dahil pagkatapos ng halos 3 araw ay inasikaso niyang insurance ng kanyang ama. Pagkatapos ay kinausap ang may-ari ng lupang sakahan na nasa harap lang ng bahay nila. Nalaman niya kasi na ipinagbibili na nito ng may-ari dahil magmamigrate na raw ang buong pamilya nito sa Australia. Gamit ang perang inipon niya para sana sa itatayong negosyo niya, binili na niya ang lupang yon para sa kanyang ama. Regalo na rin para kay Mang Ramon dahil kaarawan na nito sa susunod na buwan. Hindi na sana babalik si Telma sa abroad para alagaan na lang ang kanyang ama. Ngunit dahil sa hindi inaasahang pangyayari, ay mauunsyame ang kanyang plano. Nag-renew siya ng kontrata at nakatakda na ang kanyang pag-alis sa susunod na linggo. Kaya naman habang hindi pa siya nakakaalis, ay susulitin niya na lang ang kanyang natitirang araw bago lumipad pa Canada. Nagpasya siyang ipagluto ang ama ng espesyal. Kaya naman pagkatapos niyang maglinis sa bahay, ay nagbihis na siya upang mamalengke. Bibili na rin siya ng mga sangka para sa lulutuing pansit palabok na paborito ng kanyang ama. Telma, may lakad ka ba? Para yatang bihis na bihis ka. Saan bang punta mo? Ang lapad pa ng ngiti mo ha.
Ay, dyan lang po. Saka, anong bihis na bihis? Pambahay ko lang kaya to. Sabihin mo nga, may nobyo ka na ba? So si tatay joker. Wala po. Walang nagkamali. Saka hindi na ako umaasa no. Sa edad kong to, aalagaan ko na lang po kayo. Kapag ikaw naman ang tumanda, sinong mag-aalaga sa'yo? Naku tay, bakang nawalan na po akong gana mag-anak eh. Kung katulad lang din naman ni Ate Gina at Kuya Goryo ang magiging anak ko, wag na lang. Mas gugustuhin ko pang maging matandang dalaga at mamatay ng mag-isa. Hay! O siya itay, aalis na po ako. Diyan lang po ako sa palengke, may bibilihin lang po. Ganun ba? Sige, mag-iingat ka ha. Silang mag-ingat sa akin. Habang nag-aabang si Telma ng tricycle sa labas, tahimik ang paligid maliban sa tunog ng mga dumadaang sasakyan. Saglit niyang inilibot ang mga mata. Umaasang may mabilis na tricycle na daraan. Ngunit bigla niyang namataan si Goryo, lula ng isang e-bike na papalapit. Hindi niya napigilan ang sariling mapako ang tingin kay Goryo. May kung anong malamig na hangin ang dumaan sa kanyang balat nang makita niyang nakatitig sa kanya ang kapatid na parang may gustong sabihin. Ngunit agad siyang umiwas ng tingin at pilit na nagpatay mali siya. Nilihis niya ang kanyang mga mata sa kalsada, umaasang hindi siya nito papansinin. Subalit sa kabila ng lahat ng yun, narinig niya ang pagbagal ng e-bike at huminto ito mismo sa harapan niya. Telma, saan ang punta mo? Diyan lang. Nagulat ang babae sa tono ng boses nito. Parang may bahid ng pag-aalala. Pero naroon pa rin ang dating na mayabang na paraan ng pagsasalita. Grabe, para namang ibang tingin mo sa akin ang tipid mong sumagot Mabilis at matipid na naging sagot niya. Iniiwasan na masyadong mahabang pag-uusap. Sanay na siya sa mga ganitong pakiramdam. Ang tipong parang may gustong ipahiwatig si Goryo na mas malalim pa kaysa sa mga simpleng tanong nito. Hindi niya na lang ito pinansin. Ayaw niyang pahabain pa ang usapan, lalo na't naroon sila sa harap mismo ng bahay nila. Ang maliit na kilos o maling salita ay maaaring magdulot ng iskandalo at ayaw niyang mapahiya sa harap ng kanyang ama. Napabuntong hininga siya ng marahan. Nagdadasal na sana'y hindi na magtagal ang tagpong yun. Ngunit si Goryo tila hindi pa tapos. Balita ko bumili ka ng lupa baka naman pwede makahiram sa'yo. Kahit 1,000 lang. Pambili ko lang ng bigas at ulam. Lihim na kinuyom ni Telma ang kanyang mga palad. Hindi pa rin ito pinansin ni Telma at lumingalinga lang upang maghanap ng tricycle. Lihim siyang umismid dahil tila hindi nakikisama sa kanya ang pagkakataon. Lahat kasi ng dumara ang tricycle ay may sakay o kung hindi naman ay for private use lang. Ngunit napapitlag siya nang maramdaman ng mahigpit na paghawak ng kuya niya sa kanyang braso. Tila hindi na kontento si Goryo sa kanyang sagot. May nakita si Telma sa mga mata nito, isang bagay na matagal na niyang iniiwasan. Ngunit sa pagkakataong ito, parang hindi na siya makakatakas. Ngunit bago pa man makapagpatuloy si Goryo, may narinig silang tunog ng tricycle na paparating. Agad siyang nagpaalam, umaasang maiwan si Goryo sa pagdating ng tricycle. Ngunit bago siya tuluyang makaalis, naramdaman niya ang biglang paghawak ni Goryo sa kanyang braso. Marahan ngunit puno ng diin. Telma, sandali lang. Napalunok si Telma. Napansin ng mga matang nagmamasid sa kanila mula sa kanilang bahay. Kailangan niyang gumawa ng paraan para makawala ng hindi nagiging dahilan ng iskandalo. Porke naka-abroad ka na, di ka na namamansin Aray naman kuya! Bitiwan mo nga ako! Nasasaktan ako! Ano ba? Ang taas naman yata talaga ng tingin mo sa sarili mo. Bakit? Sino ko ba sa akala mo Ano bang pinagsasabi mo kuya? Ayoko ng gulo kaya pwede ba? Bitiwan mo na ako! Ang yabang mo na nga. Hoy, para sabihin ko sa'yo,
Wala kang karapatan na tratuhin mo ko ng ganito. Peste ka. Nanunuyang napangisi si Telma sa sinabi ng kanyang kuya Goryo. Humarap siya rito, ang mga matay nag-aalab sa galit at hinanakit. Mabilis niyang binawi ang kanyang kamay sa kanyang kuya na tila nagpapahayag ng damdaming hindi siya basta-basta magpapadaig dito. Hindi ako ang peste sa pamilyang to, kuya. Alam kong alam mo yan. Akala mo ba kaya mo pa rin akong kontrolin gaya ng dati? Na kaya mo ko sindakin? Matagal na ako hindi yung kapatid na pwede mong diktahan. Pwede mo nang subukan. Mga magnanakaw, manghuhuthot, mga walang hiya. Isang malakas na sampalan dumapo sa pisngi ni Telma. Halos hindi makapaniwala si Telma sa nangyari. Napatingin siya kay Goryo na ngayon nakatingin sa kanya na parang nagsisisi. Ngunit hindi pa rin makawala sa galit na nararamdaman. Uminit ang parting yun na nasampal at nangingilid ang kanyang mga luha habang hawak ang nooy namumula niya ng pisngi. Huwag kang magmalaki ha, buwisit ka. Akala mo ba nakalimutan ko ng mga kasalanan mo sa pamilyang ito, Telma? Hindi ako nakakalimot kaya huwag mo akong pagmamalakihan. Akala mo ba ito toong masaya si nanay noon kapag kaharap pa o nakikita ka? Tinitis lang niya tanga. Hindi yan totoo. Mahal ako ni nanay. Huwag mong sirain ang alaalang meron ako sa kanya. Nalaman namin na anak ka sa ibang babae ni tatay. Anak ka sa labas. Nang dahil sa'yo, namatay si nanay. Namatay siya may hinanakit at awa sa sarili niya. Dahil naramdaman niyang hindi siya sapat para kay tatay. Nagitla at parang kinain ng pusa ang dila ni Telma dahil sa mga revelasyong yun mula sa nakatatandang kapatid. Hindi niya alam na may ganun nangyari. Mas lalong hindi niya alam na hindi pala siya tunay na anak ng nakagisnang ina. Buong buhay niya ay isang malaking kasinungalingan. Tandaan mo to, Telma. Pagsisisihin mong kinalaban mo ako. Nakaranas ka lang ng magandang buhay. Naging maramot ka na. Pwes, ipagpatuloy mo lang yan at may kalalagyan ka rin. Bastarda ka lang naman pero napakayabang mo. Nagpanting ang tenga ni Telma sa narinig niyang itinawag sa kanya ni Goryo. Isang malalim na galit ang nag-alab sa kanyang puso at nagsalubong ang kanyang mga kilay habang nakatingin na matalim sa kanyang kuya. Anong sinabi mo? Akala mo ba natatakot ako sa mga binabanta mo sa akin, kuya? Sa ating lahat, kayo ni Ate Gina ang mga walang hiya. Dahil pinagnanakawan niyo kami ni tatay. Kahit pa sabihing magkapatid lang tayo sa ama, ganyan niyo na ako tratuhin? Hindi makatarungan yun, kuya. Hindi inurungan ni Telma ang mga mata ni Goryo. Kahit ramdam niya ang bigat ng tensyon sa pagitan nila, nagpupuyos ang damdamin ni Telma. At sa pagkakataong yun, hindi na niya napigilan ng sarili niya. Hindi na ako yung batang palaging sumusunod sa'yo, kuya. Hindi na ako takot na magsalita at ipaglaban ng sarili ko. At kung hindi mo kayang tanggapin yon, mas mabuti pa sigurong iwasan na lang natin ang isa't isa. Tandaan mo to, Telma. Simula ngayon, magkalimutan na tayo. Walang kwenta kayong pamilya. Kakalimutan na rin namin ni Ate Gina na wala na kaming ama. Magsama kayo! Kung yan ang gusto mo, kuya. Pero tandaan mo rin, kahit anong mangyari, ako pa rin ang kapatid mo. Hindi magbabago yon kahit kailan. Hindi makapaniwala si Telma sa narinig. Napakasakit ng mga salita ni Goryo. Parang mga sibat na sumaksak sa kanyang puso. Habang nakatalikod, isang patak ng luha ang tuluyang umalpas sa kanyang mata. Hindi na niya kayang itago ang sakit na nararamdaman. Humakbang siya paakyat sa tricycle na naghihintay. Alam ni Telma na tapos na ang kanilang usapan. Ngunit hindi niya mapigilang madama ang kirot ng tuluyang pagkakasira nilang magkakapatid. Simula nung tuluyan na naputol ang koneksyon ni Telma sa kanyang mga kapatid, hindi na sila nag-uusap o nagpapansinan. At dahil doon, unti-unting nalungkot ang kanilang ama. Madalas na hindi na ito nakakakain ng maayos. At may mga pagkakataong bigla na lang tumutulo ang kanyang mga luha habang nakatanaw sa kawalan.
Ramdam ni Telma na labis nang namimiss ng kanilang ama ang kanyang mga kapatid. Ngunit wala siyang magawa. Alam niyang ma-pride ang kanyang mga kapatid at sa kabila ng nararamdamang lungkot, matigas ang kanyang paninindigan. Para sa kanya, sila ang may kasalanan sa lahat ng nangyari at hindi niya nararamdamang obligasyon na maunang lumapit sa kanila. Sa kanyang isip, sila ang dapat magsisi at humingi ng tawad dahil wala siyang nakikitang mali sa kanyang mga desisyon. Sa kabila ng mga nalaman ni Telma tungkol sa kanyang tunay na pagkatao, hindi niya inisip na sumbatan ng kanyang ama. Alam niyang walang magbabago sa katotohanan ng anak siya sa labas. Isang bagay na matagal nang nais ikubli ng kanilang pamilya. Sa halip na magalit o magtanim ng sama ng loob, mas pinili niyang tanggapin ang sitwasyon. Pinagpasalamat na lang niya na sa kabila ng lahat, pinalaki siya ng kanyang kinagisnang ina na puno ng pagmamahal at pag-aaruga. Hindi siya nagkulang sa atensyon at kalinga. At sa kanyang puso, siya pa rin ang tinuturing niyang tunay na nanay. Hindi ipinaramdam ng mga ito na iba siya, na hindi siya kabilang sa pamilya. Inalagaan at minahal siya ng lubos bilang kanilang bunso. At yun ang palagi niyang ipinagpapasalamat sa kanyang ama araw-araw. Isang umaga nagising na lang si Telma na namamaga ang kaliwang mata. Ramdam niya ang bigat at kirot nito na halos hindi na niya maidilat ng maayos. Pilit niyang kinapa ang paligid ng kanyang mga mata. At napansin niya ang tila pamumula at mainit na pakiramdam sa bahagi ng kanyang pisngi. Dahan-dahan siyang tumayo at naglakad patungo sa kusina kung saan naroon ang kanyang ama na abala sa paghahanda ng kanilang agahan. Agad na napansin ni Mang Ramon ang kakaibang anyo ni Telma. Ang namamagang kaliwang mata niya na halos hindi na niya maidilat. Telma anak, paano yung mata mo? Bakit namamaga naman yata masyado? Hindi ko po alam, tay eh. Paggising ko, ganto na. Baka po nakagat lang ng ipis. May kalaking ibis naman niya kung ganoon. Wala ka bang ibang nararamdaman? Wala naman po, tay. Parang mainit lang sa pakiramdam. Parang tinutusok yung mata ko. Pinunasan ni Mang Ramon ang kanyang mga kamay at lumapit kay Telma. Maingat na tiningnan ang namamagang bahagi ng mata nito. Baka sa mukha niya ang pag-aalala habang sinusuri ang kondisyon ng anak. Anak, baka kailangan natin itong ipatingin sa doktor. Hindi na normal yan eh. Ayoko ipasawalang bahala natin to. Sige po, tay. Kung sa tingin nyo kailangan talaga. Baka nga po mas mabuting maaga nating maagapan. Hay, ang kati naman. Oh, teka, huwag mong kamutin. Baka lalong lumalaya at kumalat. Pabuti pa kumain na tayo. Para makapunta ka na sa klinika. Pagkatapos kumain ay naghanda na nga si Telma at nagpa-check up sa doktor. Ngunit pagbalik niya ay dumiretso siya sa sala at naupo. Nakita siya ng ama na binabasa ang reseta ng doktor nito habang nakahunot ang noo. Oh, Telma, ano sabi ng doktor? May paliwanag na ba kung bakit namaga ng ganyan ang mata mo? Wala po, tay. Wala daw malinaw na dahilan kung bakit namaga ng ganito. Sabi lang po ng doktor, baka daw infection o kaya allergic reaction. Pero hindi rin siya sigurado. Ganun ba? Wala man lang bang sinabi kung anong pwedeng sanhi? Anong binigay nilang gamot? Binigyan lang po ko ng gamot para sa pamamaga at kirot. Sabi po, bantayan daw kung may iba pang sintomas na lumabas. Sige anak, sundin lang muna natin ang sinabi ng doktor. Magpahinga ka na lang muna, ha? Sige po, tay. Sana nga po mawala na agad to. Nakakabahala na kasi eh. Hindi naman ako nagkakaganito dati. Naiintindihan ko anak. Pero huwag ka masyadong mag-alala. Magtiwala tayo na mawawala din dyan. Basta sundin mo ang payo ng doktor. Magpahinga ka at iwasan mo muna magpagod. Opo, tay. Salamat po sa pag-aalaga. Anak kita, Telma. Wala akong ibang hangad kundi ang kaligtasan at kalusugan mo. Kahit anong mangyari, nandito lang ako. Mayat mayang tinitingnan ni Mang Ramon ang namamagang mata ng anak. Hindi ito mapalagay. Hindi niya alam kung bakit duda siya sa kung anong tumubong yun sa mukha ng anak.
Parang hindi siya mapakalit kinakabahan sa totoong sanhi ng pamamaga na yun. Kinagabihan ay isang malakas na sigaw na narinig niya mula sa kwarto ng anak na si Telma. Katatapos lang nila kumain ng hapunan nun. Dali-dali niyang tinungo ang kwarto ng anak para tingnan kung ano nangyari. Nang biglang bumukas ang pinto, iniluwano ng anak na tila ba takot na takot. Tay! Tay! Ang mata ko po! Hindi na makakita ang kaliwa kong mata! Ano ka mo? Tay, tulungan mo ako! Puro pula na lang po ang nakikita ng kaliwa kong mata! Tay! Natatakot ako! Baka mabulag ako! Huwag ka magpanik, anak. Akin na nga, titignan ko. Ako, sinasabi ko na nga ba, hindi normal na pamamagalang to. Hindi rin dahil sa allergy. Tay! Pati pong likod ko tinubuan ng mga bukol! Namamaga po, Tay! Ang sakit ng kate! Gusto kong kamutan pero hindi ko magawa. Hindi ko na po maintindihan ang nararamdaman ko, Tay. Masama ang kutob ko sa mga yan. Huwag naman sana. Tay, sa isang linggo na ang balik ko sa Canada. Anong gagawin ko? Hindi ko rin alam, anak. Pasensya ka na. Ang sakit na po talaga. Teka, kukuha ko ng tricycle. Kailangan mong madala sa ospital kaagad. Dinala nga sa ospital si Telma dahil hindi na talaga nito kinayang labis na pananakit ng mata dahil ang pamamaga ay tuluyan na naging bukol. Pati ang mga bukol sa kanyang katawan ay namamaga at may lumalabas na manilaw-nilaw na likido na animoy nana. Sinuri ng doktor ang kanyang kalagayan. Kinuhaan pa ng specimen ng kanyang mga bukol para malaman kung cancerous ba ang mga ito. Dahil sadyang dumarami na ang mga ito at nagsisimula ng kumalat sa buo niyang katawan. Ilang araw din ang itinagal nila sa ospital at paulit-ulit lang din ang ginagawang pagsusuri ng doktor sa mga tumubong bukol sa kanyang katawan. Ngunit nakakapagtakang walang lumalabas na kung ano sa resulta ng mga laboratory test sa kanya. Normal ang lahat ng yon. Kaya maging ang doktor ay hindi alam ang gagawin. Wala itong gamot na may re-reseta gayong wala naman itong makitang sakit sa kanya. Tay, paano na po ako? Lumipat po kaya tayo sa pribadong ospital. Baka doon mas maayos ang mga aparato nila at makita ko ano talaga ang sanhi ng mga bukol na to. Anak, hindi kaya nakulam ka. Po? Ano pong ibig sabihin niyo, Tay? Alam mo, Telma, baka may mas malalim na dahilan ang mga bukol mo. Baka nakulam ka o may naglagay sa'yo ng sumpa. Hindi ko alam kung paano ipapaliwanag. Pero nangyayari talaga ang ganito sa totoong buhay. Kaya po ba hindi makita ng doktor kung ano talaga ang nangyayari sa akin? Pwede, anak. Kung ganun nga, baka kailangan natin maghanap ng ibang paraan. Ano pong paraan? Puntahan natin ang kaibigan kong albularyo, si Kayuno. Kailangang makita niya yan agad-agad. Hindi na nagpatumpik-tumpik pa ang mag-ama. Agad na nagbayad sa ospital saka tinungo ang bahay ni Kayuno. Makikita ang albularyo na tila nag-aabang sa harap ng bahay nito. Pagdating ng mag-ama ay agad silang sinalubong nito. Ang bakuran ng bahay ni Kayuno ay puno ng mga halaman at halamang gamot. May mga maliliit na sanga at tuyong dahon sa paligid. Ang bakuran ay may isang maliit na altar na puno ng mga kandila at insenso na ginagamit ni Kayuno sa kanyang mga ritual. Sa isang sulok may poso na ginagamit para sa tubig sa mga seremonya. Ang paligid ng poso ay napapalibutan ng maliliit na bato. Kumusta kayo? Ano nangyari? Yuno, ipapatingin ko sana sa iyo ang anak ko. Hindi kasi ako mapalagay . Tignan mo, mukhang dinadali ng kulam ang anak ko. Hindi ko na nga alam kung anong gagawin ko. Hindi nga magandang nakikita kong aura na bumabalot sa anak mo. Base sa nakikita ko, Ramon, may malakas na puwersang nakahawak sa kanya. Mukhang nakulam nga siya. Pumunta kayo sa loob ng bahay. Kailangan natin tingnan ang sitwasyon ng mas mabuti. Sabihin niyo sa akin ang lahat ng detalye. Sinasabi ko na nga ba, hindi rin kasi makita ng mga doktor ang anomalya sa katawan niya.
Lahat ng resulta ng laboratory test niya ay normal. Gayong halos manlupay pa na sa sakit tong si Telma. Matindi ang galit at inis sa iyo ng taong yon. Malalim na sugat sa puso ang pinaghuhugutan nito. Kaya mas malakas ang puwersa ng kulam. Aaminin ko, Ramon, hindi magiging madali ang pagbawi sa kulam dahil malakas ang kapit nila kay Telma. Hindi ko po maintindihan. Nararamdaman kong malapit sa iyo ang taong ito, Iha. Inggit at puot ang ugat ng lahat ng ito. Mahihirapan akong kalabanin ang may gawa nito sa iyo. Ang tanong ko lang, handa ka ba sa mangyayari? Dahil kapag nagawa ko matalo ang kumukulam sa iyo, babalik sa kanilang nagpakulam sa iyo ang sumpa. Pagpasok sa bahay ni Kayuno, agad itong nagsimulang maghanda ng mga kagamitan para sa ritual. Habang ang mag-ama ay nag-aabang sa gilid. Una kinuha ni Kayuno ang mga kandila mula sa isang lumang kahon na nakatago sa ilalim ng isang lumang mesa. Dahan-dahan niyang inilagay ang mga to sa paligid ng pasyente. Pinipilit na ayusin ang mga to sa tamang posisyon para magbigay ng liwanag at proteksyon. Ang malambot na ningning ng mga kandila ay nagsimulang magbigay ng kalmado at magaan na pakiramdam sa silid. Pagkatapos kumuha siya ng isang mangkok na puno ng insenso. Pinatuyo niya ang insenso sa loob ng mangkok at pinainit ang mga ito gamit ang isang panggatong. Napuno ng usok ang buong sala. Nagtungo si Kayuno sa kanyang bakuran upang kumuha ng iba't ibang halamang gamot. Pagkatapos kumuha din siya ng tubig sa poso. Ang kanyang ginagawa ay proteksyon nila umano sa may kagagawan nun kay Telma. Pagkatapos gawin yon ay kumuha siya ng ilang tela mula sa dingding ng kanyang bahay. Ito ay kanyang inilatag sa sahig. Ang tela naman ay isang proteksyon laban sa pagpasok ng mga negatibong enerhiya na maaaring makasagabal para sa gagawin nilang ritual. Habang ang lahat ng mga gamit ay nasa posisyon na, nagsimula na si Kayuno ng mga mahihina ngunit taimtim na panalangin at orasyon. Dahan-dahang inihaplos ni Kayuno ang langis sa namamagang mata ni Telma gamit ang malambot na piraso ng tela. Ang paghaplos ay maingat at magaan. Sinisiguradong hindi siya makakaramdam ng sakit. Nang matapos ang paghaplos sa mata, lumipat siya sa likod ni Telma, kung saan ang mga bukol ay mas malaki at mas namamaga. Habang inihahaplos ang langis sa likod ni Telma, nagdagdag si Kayuno ng mga dasal at nagbaybay ng mga simbolo gamit ang kanyang mga daliri. Gayunpaman, sa halip na maginhawaan, nakaramdam si Telma ng kakaibang init na tila mula sa kanyang mga bukol. Ang init ay kumalat sa kanyang katawan na nagbigay ng pakiramdam na parang tinutusok siya ng mga maliliit na karayom. Aray ko! Kayuno, ang sakit po! Para akong napapasa at tinutusok ng maraming karayom. Maging matatag ka lang, Iha. Maaalis natin yan. Tay, ang hapdi po! Ang sakit! Aray! Pasensya na, Telma. Ang init na nararamdaman mo ay maaaring tanda ng mga negatibong enerhiya na lalabas sa iyo. Huwag ka mag-alala. Ito'y bahagi ng proseso. Kailangan natin ng higit pang ritual at panalangin upang maalis ang mga masasamang enerhiya na ito. Habang ang init at tusok ay patuloy na nararamdaman ni Telma, sinisikap ni Kayunong panatilihin ang kanyang focus sa ritual. Umaasa ang lahat ng mga hakbang na ito ay magdadala ng kaginhawaan sa kanyang pasyente. Ngunit nabigla sila nang makitang biglang tila ng itim ang mukha ng dalaga. Tumirik din ang kanyang mga mata. Yuno, ano nangyayari sa anak ko? Nalaman na marahil lamang kukulam na sinusubukan nating tablahin ang kulam niya. Mukhang bihasa ang kukulam na ito at sadyang malakas, Ramon. Paano natin siya matutulungan? Meron bang paraan upang mapabilis ito? Kailangan natin magpatuloy sa mga ritual at dasal upang matulungan siyang makawala sa impluensya ng kulam. Habang ginagawa ni Kayuno ang ritual, biglang nagising ang dalaga na nawalan ng malay. Tay! Yung tiyan ko! Parang may gumagalaw! Nararamdaman ko, Tay! Parang may malaking ahas sa tiyan ko! Huminahon ka, Iha. Tiisin mo ang sakit. Makakaraos ka rin.
Parehong nanlaki ang mga mata ni na Ramon at Kayuno nang makita nilang tila may gumagalaw nga sa tiyan ni Telma. Agad na kinuha ni Kayuno ang isang bote ng langis at nilagyan ng tiyan ng pasyente. Aray! Ayoko na! Ang sakit! Ah! Hindi ko mahuli ang may gawa nito sa anak mo, Ramon. Masyado siyang malakas at madulas. Nakawala sa ritual ng paghuli na aking ginagawa. Anak, tatagan mo ang loob mo. Hindi ko na po kaya! Aray! Bakit ganito? Konting tiis na lang, Iha. Ipinapangako ko na mawawala ang sakit na nararamdaman mo. Sandali na lang. Maya-maya, nawala ang pakiramdam ng mga gumagalaw sa tiyan ni Telma. Ang kanyang katawan ay tila nag-relax at unti-unting nakaramdam siya ng ginhawa. Napagod siya mula sa sakit at pag-iyak. Kaya't hindi nagtagal ay nakatulog siya ng mahimbing. Habang natutulog si Telma, nagpatuloy si Kayuno sa kanyang mga ritual. Kinuha nito ang mga natirang halamang gamot at nagsimulang maghanda ng isang espesyal na timpla. Inilagay niya ang katas ng mga yun sa bote ng langis. Maaari mo siyang ibalik dito kung magpapabalik-balik pa rin ang sakit na nararamdaman niya. Susubukan natin ulit hulihin ang espiritu na mangkukulam upang makausap natin kung bakit niya ginagawa ito sa iyong anak. Huwag ka mag-alala. Gagawin ko ang lahat para mapagaling ang anak mo. Salamat, Yuno. Hindi ko alam ang gagawin ko kapag wala ka. Walang anuman, pare. Sino pa ba ang magtutulungan kundi tayo magkakaibigan, hindi ba? Ay, maraming salamat. Malapit nang umalis ang anak ko pabalik sa ibang bansa. Kaya naman medyo kinakabahan ako sa kalagayan niya. Ayoko pabalikin siya roon ng ganyan. Walang mag-aalaga sa kanya roon. Tama ka naman, pare. Kung mailalayo siya rito, sigurado ako na baka pahigpitan ng mangkukulam ang sakit at sumpa na ibinigay niya sa anak mo. Maaari niya yung ikamatay kalaunan. Huwag mo na munang paalisin o ilalayo sa iyo ang anak mo. Oo, hayaan mo at kakausapin ko siya pag uwi namin. Ito ang langis. Katulad ng ginagawa ko kanina, haplusan mo lang ang kanyang mga mata at mga bukol paggising sa umaga at bago matulog sa gabi. Makakatulong ito upang maibsan ang sakit na nararamdaman niya dahil sa kulam. Tinanggap yon na nag-aalalang ama. Nang magising si Telma ay nagpasya na silang umuwi. Binigyan naman siya ni Kayuno ng lana at sinabing ipahid ito pagising sa umaga at tuwing bago matulog. Pagka-uwi agad na tinawagan ni Telma ang amo. Saka sinabi ang kanyang pinagdaraanan. Pinay ang amo niya sa Canada, si Ma'am Cora. Ma'am Cora! Pasensya na po kung hindi ako makakatuloy sa susunod na linggo. Baka matagalan din po ako bago makabalik. May sakit po kasi ako eh. Ano ka mo? Ikaw? May sakit? Bakit? Ano nangyari sa'yo? Nagagaling lang po namin ni tatay sa albularyo, Ma'am Cora. May kumukulam po sa akin. Ano? Kinulam ka? Bakit? Hindi ko po alam eh. Di pa po namin kilala kung sinong gumawa sa akin nito. Tinubuan po ako ng mga bukol sa katawan at binulag po niya ang isa kong mata. Nalulungkot ako, madam. Nag-aalala ako na baka mawalan na ako ng trabaho at… Ano ka ba naman, Telma? Sino naman may sabi sa'yo niyan? Hihintayin ka namin, huwag ka mag-alala. Pero napacheck up mo na ba yan sa doktor? Opo, pero di po nila matukoy ang sanhi po eh. Sabihan mo ko kung anong tulong ang kailangan mo, ha? Alam mo naman para na rin kitang anak. Salamat po, ma'am. Mahirap ang pinagdadaanan mo. Pero alam mo kapag nalaman ninyo kung sinong kumulam sa'yo, maaari niyong ibalik sa kanya ang sumpa. Po? Yung libretang itim na binigay ko sa'yo, magagamit mo na yun ngayon. Telma, kailangan maturuan ng leksyon ng taong yun. Kailangan maranasan niya rin ang mga naranasan mo. Huwag kang magdadalawang isip dahil hindi naman ikaw ang nagsimula ng gulo. Pinigilan ni Telma ang sarili na sundin ang mungkahi ng kanyang amo. Alam niya kasing isang kasalanan ng pangkukulam. At hindi niya gusto ang ideya na posibleng masaktan ang kanyang sarili o ang iba. Nalaman niya noon na may angking galing sa pangungulam ang kanyang amo.
Hindi nga lang niya yung masyadong nagagamit sa ibang bansa. Sa mga pagkakataon lamang na may nangyayaring masama, nagbibigay lamang ito ng mga leksyon sa mga nagkakasala sa kanyang pamilya. Minsan na niyang nahuling nangungulam si Ma'am Cora, kaya hindi na sikreto ang kakayahan nito sa kanya. Bagamat ganon ay napakabait ng kanyang amo at hindi maramot. Kakaiba nga lang ang prinsipyo nito pagdating sa ibang bagay. Hindi ito nakakatakot na amo. Pasensya na po kayo, ma'am. Pero siguro naman may iba pang paraan para malampasan ko po to. Kakaiba talaga ang prinsipyo mong bata ka. Hala sige, kung may kailangan ka, tawag ka na lang sa akin ha. Kung pera o karunungan tungkol sa itim na kapangyarihan, magsabi ka lang. Opo, ma'am. Salamat na lang po. O sige, magpagaling ka ha. Nakatulugan na ni Telma ang pag-iisip. Ngunit bigla siyang nagising na makaramdam ng kakaibang pakiramdam sa kanyang tiyan. Tinignan niya ang orasan sa dingding at nakita niyang 3:00 na ng madaling araw. Napagtanto niyang nakalimutan niyang magpahid ng langis gaya ng sinabi ni Kayuno. Siguro dahil sa pagkalimot na yun, kaya muli siyang nakakaranas ng hindi komportabling pakiramdam. Bumangon si Telma at kinuha ang bote ng langis na nakasilid sa kanyang bag. Maingat niyang pinahid ang langis. Agad niyang naramdaman ang kaginhawaan habang ang pakiramdam ng mga gumagalaw sa kanyang tiyan ay huminto. Matapos ay tinabi niya ang bote ng langis. Muli siyang bumalik sa kama at tuluyang nakatulog ng mahimbing. Kinabukasan, isang nakakatakot na sigaw ang umalingaw sa buong kabahayan. Agad na nagising si Ramon sa ingay at aligagang tinungo ang kwarto ng anak. Nang buksan niya ang pinto, nakita niyang nasa gitna ng silid si Telma. Nakahandusay sa kama, parang takot na takot. Ang kanyang mga mata ay dilat na dilat at ang katawan niya ay nanginginig. Telma, anak! Diyos ko! Ano nangyayari sa'yo? Itay! Ang sakit po ng tiyan ko! Tignan mo ang laki na oh! Hala, bakit ganyan? Bakit lumobo anak ko? Hindi ko po alam, Tay! Pagising ko ganito na! Tay! Ang sakit-sakit nito! Saka nahihirapan po ako huminga! Tulungan mo ako! Tulong! Sandali lang at magtatawag ako ng tricycle. Kailangan natin puntahan si Yuno. Nang makakuha ng tricycle, agad na nagpatulong si Ramon sa driver upang alalayan si Telma. Kahit na siya'y namimilipit sa sakit at hindi makalakad ng maayos, sinikap pa rin ng dalaga na tumayo at maglakad ng mag-isa. Ang bawat hakbang niya ay mabigat at puno ng hirap. Ngunit ang kanyang determinasyon na makaalis mula sa sakit ay nagbigay sa kanya ng lakas. Nang makita ng driver ng tricycle na nahihirapan si Telma, ay nagbigay ng suporta at ginabayan sila patungo sa tricycle. At maingat na inalalayan si Telma habang sumasakay ito. Salamat sa tulong nyo. Ngumiti at tumango ang driver. Agad silang nagpahatid kay Kayuno. Bagamat malapit lang yun ay nakapagbigay ito ng konting ginhawa sa dalaga. Habang umaandar kasi ang tricycle, ang malamig na hangin ay nakapagdulot ng masarap na pakiramdam kahit papano. Halos 5 minuto lang ay nakarating na sila sa tahanan ni Kayuno. Ang tricycle ay huminto sa harap ng bahay at agad na tinulungan ng driver si Telma na bumaba. Kayuno! Kayuno! Kailangan namin ang tulong mo! Mabilis na lumabas si Kayuno mula sa kanyang bahay nang marinig ang sigaw ni Ramon. Nakita niyang hirap na hirap si Telma sa bigat ng kanyang dinadalang lumulobong tiyan. Nang makalapit siya, agad siyang kumilos upang alalayan si Telma at dalhin siya sa loob ng kanyang tahanan. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Ang anak ko baka mapano. Hindi na natin mapipigil ang mangkukulam. Mas lalong lumalakas ang puwersa niya. Nararamdaman ko yun. Ano kailangan nating gawin? Kailangan makilala natin kung sino kumukulam sa'yo, Telma. Alam ni Kayuno na panandali ang lunas lamang ang magagawa niya para kay Telma.
Hindi niya kayang kontrolin ang buong kulam. Lalo't matanda na siya at hindi na siya kasing lakas ng dati. Dahil sa lakas ng puwersa ng mangkukulam na nagdudulot ng sakit kay Telma, hindi na niya kayang labanan pa ito ng todo. Anong mangyayari kapag nakilala na namin ang kumukulam sa anak ko? Aaminin ko, Ramon. Pagkaalis nyo napagtanto ko na hindi na pala ako kasing lakas ng dati. Hindi ko na kayang tapatan ang lakas ng mangkukulam. Kapag nakilala natin ang nangulam sa kanya, maaari nyo siyang kausapin at pakiusapan. Naitigilan nito ang kanyang ginagawa. O kaya pwede nyong labanan sa ibang dahilan. Ang sinasabi mo ba ay... Alam kong masama ang manakit ng ibang tao, pero Ramon, kung dahas ang pwedeng maging kasagutan sa paggaling ng anak mo, siguro naman ay mas nanaisin mo rin ang magsakripisyo para lang mawala ang sumpa na yan sa katawan niya. Anong ibig mo sabihin? Kulam? Laban sa kulam? Oo, Ramon, yun na lang ang tanging paraan para magkaroon tayo ng laban sa kanila. Kahit nanghihina, nagawa pa ni Telma na pakinggan ang usapan ng kanyang ama at ng albularyo. Patuloy siya naiiyak sa sakit na nararamdaman at ang unti-unting paglamon nito ng kanyang lakas. Namumugto rin ang kanyang mga mata dahil sa labis na pag-iyak. Nabuo ang isang desisyon sa kanyang isip. Dahil nakita niya ang sarili sa pinakamababang antas at nakaramdam na siya ng awa, naisip niya kung mamamatay na lang din siya. Mas mabuti nang mamatay siyang lumalaban. Ang determinasyon at tapang ay muling bumalik sa kanya. Nagbigay sa kanya ng lakas upang magpursige sa laban kahit na siya'y nahihirapan. Ang kanyang plano ay gamitin ng itim na libreta at magpaturo sa kanyang among nasa Canada. Iya, sandali na lang at mawawala ng sakit ha. Pero sana makatulong kahit paano itong ibibigay ko sa iyo. Pero hindi ko ipinapangako na makakatulong sa ito na matagal. Salamat po. Tatanawin kong utang na loob to sa inyo. Malaking tulong ho kayo sa akin. Ang mabigat na pakiramdam at panghihina ay bahagyang kumalma at nabawasan kahit papano. Nakapaglakad na rin mag-isa ang dalaga pasakay ng tricycle na naghihintay sa kanila ng ama. Pag-uwi ng mag-amang Ramon at Telma sa kanilang bahay ay nadatnan nila si Goryo sa may gate. Nang mamataan sila ay agad sila nitong nilapitan. Subalit isang malakas na sampalang sinalubong ni Telma rito. Aray! Para saan naman yun, Telma? Ba't mo naman ako sinampal? Bakit mo naman yun ginawa, anak? Ang kapal ng mukha mong pumunta dito. Bakit? Ha? Para ba tingnan to nakakaawa kong itsura ha, kuya? Ano? Masaya ka na? Anong pinagsasabi mo? Wala naman akong ginagawa sa'yo Ba't ka nagagalit? Ang totoo nga niyan, nagpunta ako rito dahil nabalitaan kong nangyayari sa'yo. Kukumustahin lang naman kita Sinungaling! Huwag ka na magbait-baitan kasi andito si tatay. Ikaw ba ang kumulam sa akin? Ano? At bakit naman ako ang pinag-iisipan mo ng ulam sa'yo? Telma, tama na. Mabuti pa ipupasok na tayo sa loob. Pinagtitinginan na tayo ng mga kapitbayo. Yang magaling yung anak. Nag-aalala lang naman ako kung ano-ano pang binibintang. Maang-maangan ka, kuya? Ano? Nagka-amnesia, ganun ba? Hindi ba't pinagbantaan mo ako nung nakarang araw bago ako magkaganito? Pinagbantaan mo ako dahil hindi kita napahiram ng pera. Hindi ba? Sandali lang. Wala akong ginagawang masama sa'yo. Kagagaling ko lang sa Bohol. Sa probinsya ng asawa ko kasi nakirami kami dahil yung nanay niya namatay. Tsaka, kauwi lang namin ngayon. Kaya paano makakapunta ako rito nung nakarang araw? Naguluhan si Ramon sa sagutan ng dalawa niyang anak. Wala siyang maintindihan sa mga sinasabi ng mga ito. Pasalit-salit lang ang tingin niya sa dalawa na tila walang planong magpatalo. Ano ba nangyayari sa inyo? Bakit kayo nagkakagulo? Hindi ko maintindihan ang pinag-aawayan ninyo. Huwag ka nga magpalusot, kuya. Di ba sinabi mo pa nga sa akin na wala kaming kwentang pamilya? At saka, sinabi mo rin na hindi ako tunay na anak ng nanay mo. At anak ako ni tatay sa ibang babae. At ako ang dahilan kung bakit namatay ang nanay niyo. Ngayon, sasabihin mo sa akin na mali ako? Ano? Sinabi mo sa kapatid mo yan, Goryo? Maniwala ka, Telma. Hindi ako pumunta rito. Ngayon lang.
Tay, hindi po totoo yun. Hindi ko po magagawang sabihin yun, kahit yun naman ang totoo. Kasi alam ko namang masasaktan ka, Telma eh. Mahal kita. Kaya paano ko sasabihin ng ganung bagay sa'yo? Teka. Tara ka sa loob at doon tayo mag-usap. Marami nang nakikiusyoso. Baka mamaya maging pulutan na naman tayo ng chismis. Pumasok nga sila sa loob ng bahay at magkaharap na naupo si Telma sa ang kuya niyang si Goryo. Si Ramon naman ay kumuha ng malamig na tubig mula sa ref at 2 baso saka dinala yun sa lamisitang nasa gitna ng 2 anak. Oh, uminom muna kayo nang lumamig muna ang mga ulo ninyo. Walang magagawa yung mga bangayan ninyo. Hindi rin naman kayo magkakaintindihan kung pareho ko yung mainit ang ulo eh. Tay, malakas talaga ang kutob ko na nagsisinungaling ang anak mong yan. Telma naman. Tay, nagsasabi po ako ng totoo. Kahit tanungin niyo pa si Sheila. Tara sa bahay ngayon na para malaman niyo hindi talaga ako nagsisinungaling. Tawagan mo si Ate Emma. May cellphone ka, di ba? Sige. Tinawagan nga ni Goryo ang asawa niyang si Sheila at si Telma ang kumausap dito. Doon nga nakumpirma ni Telma na totoong sinasabi ng kanyang kuya. Pare-pareho silang nagtaka dahil ayon kay Telma, si Goryo talaga yung nakausap niya nung nakaraang araw. Kaya rin naghihinala si Telma na si Goryo ang may pakana ng mga nangyayari sa kanya dahil sa mga iniwan nitong mga banta. Sinasabi ko naman kasi sa inyo na hindi nga ako yun. Kung hindi ikaw, sino? Ewan, baka doppelganger ko. Sira, paano naman mangyayari yon? Teka, saan ba kayo galing? Doon sa dulo ng baryo, kinakayuno. Ho? Bakit naman? Inaswang ba kayo? At saka, kanina ko pa napapansin yung balabal mo, Telma. Ano ba yung tinatakpan mo? Buntis ka ba? Napabuntong hininga si Telma bago alisin ang balabal na nakatali sa kanyang ulo para matakpan ang kaliwang mata. Nang tumingin siya sa kuya niya, ay nagulat ito dahil sa laki ng bukol na naroon. Tignan mo to, kuya. Nangyari to pagkatapos mong bumisita rito sa amin. Saka hindi ako buntis. Itong umbok sa tiyan ko, resulta rin ng kulam. Hindi nga ako yun. Ang kulit mo naman eh. Pero teka, sinasabi mo bang kinulam ka? Totoo nga yung mga nakarating sa akin balita. Pero bakit ka naman kukulamin? Sabi ni Yuno, kailangan nating malaman kung sino may gawa nito sa kapatid mo. O ano naman ang magagawa nyo kung malaman nyo kung sino? Susugurin nyo? Wala kayong laban doon, tay. Mangkukulam yun eh. Kulam, laban sa kulam. Ano, tay? Kulam laban sa kulam? Paano nyo naman gagawin yun? May kilala ba kayong mangkukulam? Huwag ka na ngang maraming tanong, kuya. Mamaya niyan, traidor ka pala talaga. At inaalam lang ang mga gagawin namin. Napatampal na lamang si Goryo sa sariling noo dahil sa tinuran ng kapatid. Nasira na nga yata ang tiwala nito sa kanya dahil dun sa kagagawa ng doppelganger niya. Ngunit ang sumunod na mga sinabi nito ang mas nakakabahala. Kuya, magsabi ka ng totoo ha? Totoo ba yung mga sinabi ni Ate Gina? Na yung mga pinapadala ko sa yung pera, ginastos mo at hindi nakakarating sa kanila. Kaya niya inubos yung laman ng ATM ni tatay. Ano ba naman yan, Telma? Kilala mo ako. Hindi ako ganun. Tsaka, paano naman mangyayari yun? Ni isang ID wala ako. Nawala lahat eh. Kaya kumukuha ko ng driver's license para naman magamit ko kapag kailangan ng ID. Di ba? Hindi naman makakakuha ng padala kapag walang ID. Isa pa, malaking halaga yung pinapadala mo. Kaya hanapan talaga ako ng katibayan na sa akin talaga pinadala yung pera. Anong ibig mong sabihin? Hindi ikaw yung pinadadalhan ko? Hindi rin ikaw yung nakaka-video call ko? Naguguluhan na talaga ako sa'yo, Telma. Ano bang sinasabi mo naka-video call mo ako? Tagal-tagal mo nang dito matawag sa amin. Maging nga sa asawa ko, hindi ka na nakikipagkomunikasyon eh. Nayari na, may mali nga talaga rito. Pero may paraan pa para malaman natin kung tunay ba o huwad tong Goryo na nasa harapan natin, Telma. Nayari na talaga. Pero hindi po ako natatakot, tay. Alam kong kilalang kilala mo ako dahil anak mo ako. Tumayo si Ramon sa kanilapitan si Goryo. Hinawakan nito sa kwelyo si Goryo saka itinaas para mapatayo ito.
saka pinatalikod sa kanya. Naguguluhan naman si Goryo at napapakunot ang noo dahil sa ginawa ng ama. Itinaas ni Ramon ang damit ng anak, saka sinuri ang tagiliran nito, kung saan makikita ang tatlong magkakasunod na nunal. Napangisi si Ramon, saka ibinaba ang damit ng anak at tinapik ang balikat nito. Napatango-tango pa siya habang bumabalik sa pagkakaupo. Ano po, Tay? May nakita po ba kayo? Oo anak, kumpirmado. Siya nga ang kuya mo. Buti naman at hindi na ako mahihirapang patunayan ang sarili ko sa inyo. O Telma, ano ng plano mo? Hanapin ko sinong impostor. Masama ang pakiramdam ko rito anak. Sigurado kung yung nagpanggap na Goryo na pinadadalan mo. Kung hindi siya yung nagpakulam sa'yo, siya mismo ang mangkukulam. Pero may pinaghihinalaan na ba kayo? Si Ate Gina. Anak, mahirap patunayan ng mga paratang, lalo na kung wala kang sapat na ebidensya. Alam yun ni Telma, pero may plano na siya. Wala lang siyang balak na ipaalam ito sa dalawang lalaki dahil ayaw niyang malaman ng mga to na magpapaturo siya ng karunungang itim sa kanyang among si Ma'am Cora. Sa kanyang gagawin ay alam niyang hindi magtatagal ay kusang aamin si Gina sa mga nagawa nito sa kanya. At ito mismo magmamakaawa sa kanya na bawiin ang sumpa. Kinagabihan ay tila himalang walang naramdamang kung ano sa kanyang katawan si Telma. Umuwi na si Goryo at tulog na rin sa kabilang kwarto ang kanyang ama. Doon niya hinalungkat ang maleta at hinanap ang libretang itim na binigay sa kanya ni Ma'am Cora. Nang makita yon ay agad siyang kumuha ng itim na kandila at isang karayom. Kinuha rin niya ang picture ng kanyang ate, kasama ang anak nitong si Elmo, mula sa photo album ng kanilang namayapang ina. Yun lang kasi ang litratong meron nito. Kahit isang solong litrato ay wala siyang nakita, kaya yun na lang ang ginamit niya. Tinawagan niya ang kanyang amo at sinabi dito ang kanyang desisyon. Kaagad siyang tinuruan nito at ginabayan kung paano gawin ang isang delikadong ritual. Matapos ang tawag ay sinimulan na niya ang gawain. Kinaumagahan ay sunod-sunod na malalakas na pagkatok ang gumising sa kanya. Napakunot ang kanyang noo dahil pakiramdam niya ay kulang pa siya sa tulog. Ayaw niya pa sanang bumangon. Kaso ay parang nagmamadali ang kung sino mang kumakatok sa pinto ng kwarto niya. Napabuntong hininga na lamang siya bago tuluyang tumayo. Sandali! Ito na! Bilis Telma! Importante itong sasabihin ko. Hay! Ano ba naman yan, Kuya Goryo? Natutulog pa ako eh. Ngayon na nga lang ako nakatulog ng mahimbing, iistorbohin mo pa. Tara sa baba! Dali! Niyakag ni Goryo ang nayayamot na si Telma papunta sa baba. Ngunit habang pababa sila, lalo pang kumunot ang kanyang noo nang makita si Elmo, ang kanyang pamangkin. Namumugto ang mga mata ni Elmo at halata ang medyo nangingitim na palibot nito dahil sa kakulangan ng tulog. Elmo? Anong ginagawa mo rito? Mukha kang hindi pa natutulog. Anong nangyari sa'yo? Tita! Tita, si Mama po kasi! Hindi na natapos ni Elmo ang kanyang sasabihin dahil napaiyak na ito. Lumakas ang kanyang paghikbi na nagpapakita ng bigat ng dinadala niya. Tila may hinuha na si Telma kung ano ang pakay ng pamangkin, pero pinili niya wag munang magsalita. Hinayaan niya itong umiyak at maglabas ng sama ng loob. Nararamdaman niya na ang dahilan ng pag-iyak ni Elmo ay may kinalaman sa nangyari sa kanyang ina kagabi. Maaga pa niya akong pinuntahan sa bahay kanina, Telma. May sinasabi siya tungkol kay Ate Gina eh. Bakit? Ano bang nangyari? Si Mama, Tita! Nagising na lang ako kagabi dahil sumisigaw siya sa kwarto niya. Nang puntahan ko siya, dumurugo na yung mukha niya. Tapos tinubuan ng malalaking bukol. Namamaga na yung itsura niya. Tapos meron din sa braso niya tsaka binti. Hindi ko na po alam ang gagawin ko. Hindi po kami nakatulog ng maayos. Pati mga kapatid ko natatakot sa mga pagsigaw ni Mama dahil sa sakit.
Nag-iiyakan sila habang magkayakap sa gilid ng kwarto. Naaawa na ako sa kanila. Nasaan ang mga kapatid mo ngayon? Bakit hindi mo nalang isinama dito? Kulang po kasi ang pera ko, tita. Nilakad ko nga lang po galing sa looban hanggang sa kalsada. Doon na lang ako sumakay papunta kina Tito Goryo. Lumabas mula sa kusina si Mang Ramon. Halata ang lungkot sa kanyang mga mata dahil sa balitang dala ni Elmo. Kahit pa kasi masamang ugali ni Gina, ay anak niya pa rin ito. At ayaw niyang makitang nahihirapan ito gayon din ang kanyang mga apo. Apo, mga anak, halibo na kayo at kumain. Elmo, bibisitahin namin ang mama mo mamaya. Tumalima naman ang tatlo at sumunod kay Mang Ramon sa kusina. Doon ay tahimik silang kumain. Ni isa walang kumikibo. Tanging mga kalansing lang ng mga kutsara at tinidor sa plato ang maririnig. Nang matapos silang kumain ay bumalik na sila sa sala. Tay, gusto niyo po ng kape? Ipagtitimpla ko kayo. Ikaw, Kuya Goryo. Sige. Nasaan ang papa mo, iho? Hindi ko po alam eh. Kagabi pa po siya umalis. Mga bandang 10:00. Basta po, inutusan po ni Mama si Papa na makita ni Mama na may tumutubong bukol sa kaliwang mata niya. Ganun po ang itsura. Pareho kay Tita Telma. Kaso po, yung kay Mama po kasi mas malaki. Tapos may lumalabas po na nana. Diyos ko, ano ba nangyayari sa mga anak ko? Anong klaseng parusa ba ito? Habang nasa kusina ay dinig ni Telma ang usapan ng maglolo. Lihim siyang napangiti dahil kumpirmadong si Gina nga talaga ang nagpakulam sa kanya. Nang bumalik na siya sa sala, ay pinalitan niya na nag-aalalang ekspresyon ng mukha niya. Paano kayo niyan ngayon? Hindi maaasikaso ni Ate Gina ang mga kapatid mo kasi may sakit pala siya. Paano kaya kung dumito na muna kayo? Salamat po, tita. Pero sa tingin ko po, mas kailangan kami ni Mama ngayon. Mahirap po ang pinagdaraanan niya eh. Naiintindihan namin, apo. Ang akin lang huwag kang mahihiyang lumapit sa amin kapag kailangan mo ng tulog. Kahit ano pa yan, basta kaya namin, tutulong kami. Salamat po. Sa gilid ng mga mata ni Telma, ay napapansin niya ang panakanakang pagtingin sa kanya ng kanyang ama at kapatid. Para bang may hinuha na sila sa kung bakit ganun ang pinagdaraanan ngayon ni Gina. Pero nakaalis na lang si Elmo at si Goryo ay wala naman silang sinabi sa kanya. Ipinagsawalang bahala na lamang niya yon. Tinawagan niya ang numero ng amo na nasa Canada at sinabi ang mga kaganapan ng mga nakaraang araw. O diba? Nagamit mo rin ang mga tinuro ko sa'yo? Alam ko kasing sa huli, aabusuhin ng iba ang kabaitang ipinapakita mo sa kanila. Sa panahon ngayon, kahit kapamilya at kadugo mo, nagagawa ang mga bagay na hindi mo akalaing magagawa nila. Kaya nga po, Ma'am Cora Nang dahil lang sa pera, nagagawa nilang manakit ng kapwa nila. Matatanggap ko pa po kung ibang tao Pero kapamilya ko, ibang usapan na po yun. Saka hindi ko po alam kung anong ginawa nila at bakit walang alam si Kuya Goryo sa mga nangyayari sa amin ni Ate Gina. Ang buong akala ko po kasi, siya yung nakakausap ko pero hindi pala. Ang ipinapadala kong pera na para sana kay tatay, nilustay ng kung sino man na nagpanggap bilang kuya ko. Nilinlang ka nila, Telma. Gumamit sila ng itim na mahika para maging kamukha ni Goryo ang kausap mo. Dahil nga hindi ka naman nila maaabot dito sa Canada, ang taong ginamit niya para magkunwaring si Goryo ang ginamitan niya ng mahika. Pero Ma'am Cora, kung sakali pong matalo ako ng mangkukulam, mamamatay ba talaga ako? Hindi natin sigurado, Telma. Pero sa tingin ko, papahirapan ka ng mangkukulam para ikaw na mismo ang sumuko at hilingin bawiin na sa iyo ang buhay mo. Hindi po ako papayag, Ma'am Cora. Ilalaban ko po ang buhay ko. Kailangan ko pong magtrabaho para kay tatay. Hindi ko hahayaang kawawain nila si tatay. Hindi ako papayag. Kaya kailangan mong unahan ng mangkukulam, Telma.
Kailangan mapatay mo siya. Pagkatapos ng tawag ay sakto namang kumatok ang kanyang ama sa kanyang kwarto. Pwede ba tayo mag-usap? Oo naman po. Ano po bang pag-uusapan natin? Telma, alam kong masama ang loob mo sa Ate Gina mo. Hindi ba pwede magkaayos na lamang kayo? Tay, ano pong ibig niyong sabihin? Akala mo ba hindi kita naririnig kapag umuusal ka ng dasal at ritual? Hindi ko lamang sinabi kanina dahil ayokong saktan ang pamangkin mo. Alam niyo na po. Hindi ako natutuwa sa mga pinagkagagawa nyo. Maaari nyo magtigilan na ito. Ako ang mas pinahihirapan ninyo sa kayong mga tao na nakapaligid sa inyo. Kung titigil ko po to, paano naman po ako, Tay? Tignan niyo ang itsura ko, Tay. Hindi ako makalabas dahil sa mga bukol na to at sugat. Dahil sa lecheng sakit na to, hindi ako makapagtrabaho. Alam kong kailangan mong kalabanin ang ulam. Pero hindi sa ganitong paraan. Nagkakasakitan na kayo magkapatid. At bilang ama, masakit makita nagkaaganyan kayo. Ipaubaya mo niyan sa ibang albularyo, anak. Hindi naman po mangyayari ang lahat ng to kung hindi niya lang sinimulan, Tay. Sinungaling siya at mapanlin lang. Gahaman! Sa tingin niyo po ba matitiis ko ang mga ginagawa niya sa inyo habang naroon kayo sa poder niya? Hindi, Tay. Hinding-hindi. Saka walang albularyong makakatalo sa kulam niya, Tay. Meron, anak. Maghahanap tayo. Tay, mauuna pa yata akong mamatay bago pa natin mahanap yung sinasabi niyong albularyo. Hindi titigil ang oras para sa akin. Saka bakit ba nagbago ang isip niyo? Porket nalaman mong si Ate Gina nga ang may gawa nito sa akin? Tay, hindi ako magkakaganito kung hindi dahil sa kanya. Kaya pasensya na. Hindi ako titigil hanggat hindi ako nakakaganti. Pabagsak na inilapag ni Telma ang cellphone na hawak sa lamesa saka tumayo. Mula nang nagawa ang kanyang amang si Ramon, nang tuluyan na siyang nahiga at nagtalukbong ng kumot. Ilaglag ang balikat na nilisan ng matanda ang silid ng anak. Pagkalabas ng ama ay muling bumangon si Telma at kinuha ang kanyang mga gamit. Nagsindi ng kandila at nagsimula ulit ng ritual. Muli ay narinig niya ang malalakas na sigawan sa kanyang tenga at ang nakakatakot na pagpalahaw ng kanyang ate. Ngayon, tignan natin kung sinong mas malakas. Kinanti niyo ako, kaya pasensyahan na lang tayo. Lahat kayong nang aapi sa akin, hindi ko kayo palalampasin. Bigla na lamang dumagundong ang malakas na kulog at kidlat. Sinundan naman yun ng malakas na buhos ng ulan. Sa kabilang silid ay walang tigil sa pagluha si Mang Ramon. Napapasabay siya sa masasamang dasal ng kanyang bunsong anak. Tinatapatan niya yon ng panalangin sa Diyos. Unti-unti ay alam niyang nalalamon na ng galit at paghihiganti ang puso nito. O Diyos ko, huwag niyo po sanang hayaang lamunin ang kadiliman ng kaluluwa ng aking anak. Iligtas niyo po siya, Panginoon. Kayo lamang po ang tanging pag-asa ko. Naway pakinggan niyo po ang aking pagsusumamo. Tulungan niyo po si Telma. Sa kabilang dako ay mga palahaw at iyak ng mga batang maririnig. Kasabay ng malakas na pagkulog at kidlat na may kasamang pagbuhos ng ulan. Nilamon ng ingay na yon ang iyak ng mga kawawang bata na tila ba nawawalan na ng lakas dahil sa nakikitang paghihirap ng kanilang ina. Hindi na yata magtatagal ang buhay ko. Ma, huwag mo pong sabihin yan. Gagaling ka pa, Ma. Please po, huwag po kayo magsalita ng ganyan. Maliliit pa po ang kapatid ko. Ano na lang kami kung wala lang inang gagabay sa amin? Maswerte ako kahit ganito ko ay nagkaroon ako ng mga anak na kagaya nyo. Mahal na mahal ko kayo mga anak ko. Hindi, Ma. Hihingi po ako ng tulong. Pupuntahan ko po sina Lolo at Tita Telma. Tutulungan ka po nila. Sabi ni Lolo, tutulungan po nila tayo. Sumuong sa malakas na ulan si Elmo. Tiniis niya ang takot sa malakas na kulog at kidlat makahingi lang ng tulong para sa kanyang ina.
Lumipas ang ilang oras ay nakarating din siya sa bahay ng kanyang lolo. Kumatok siya ng kumatok hanggang sa pagbuksan siya nito. Lolo! Tulungan niyo po si Mama! Malubha na po ang sakit ni Mama, Lo! Nagsisimula na po pumutok ang mga bukol niya sa katawan! Halika muna sa loob. Basang-basa ka na. Magpalit ka muna ng damit at baka pati ikaw ay magkasakit. Nang makapasok sa bahay ay agad na binigyan ni Ramon ng pamunas ang apo. Pinaupo niya ito sa upuang kawayan na nasa sala. Saka pumunta sa kwarto upang kumuha ng malinis na damit pamalit. Apo, ito. Magpalit ka muna ng damit at ipagtitimpla kita ng gatas ng mainitan niyang sikmura mo. Salamat po, Lo. Pero kailangan na po nating mapuntahan si Mama. Baka pumapano na siya. Sabi po niya, mamamatay na siya. Sige, maggatas ka na lang muna dyan ha at magbibis lang ako sandali. Pupuntahan natin ang mama mo. Sa susunod ay tumawag ka na lang sa telepono. Lalo at madilim na, tumuulan pa. Dinala po kasi ni Papa yung cellphone ni Mama, Lo eh. Nasaan yung magaling mong ama? Bakit ikaw ang pumarito? Delikado. Hindi ko po alam. Ilang araw na po siyang hindi umuwi sa bahay eh. Simula nung umalis siya, hindi na siya bumalik. Nasa kalagitnaan sila ng kanilang pag-uusap nang biglang may narinig silang kalabog. Napahinto ang dalawa at pinakinggan muli kung saan nanggagaling ang kalabog na yon. Nang makumpirmang sa labas yun nanggagaling, ay agad na binuksan ni Ramon ang pinto. Doon ay bumungad sa kanyang basang-basang anak na si Goryo. Hindi rin nakaligtas sa paningin niya ang tila magkahalong galit at lungkot sa mga mata ng anak. Anak! Ano taparito ka? Gabing-gabi na at malakas pa ang ulan. Halika sa loob. May problema ka ba, anak? Mga maloloko sila, tay. Pinaikot lang nila tayo. Mga walang hiya sila. Teka, sinong sila, anak? Anong ibig mong sabihin? Hindi ko alam kung dapat ko bang sabihin ito sa harap mismo ni Elmo, tay. Pero malaki ka na naman, Elmo. Alam ko naiintindihan mo na mga bagay-bagay. Kaya wala nang rason para itago ko pa to sa'yo. Ano pong ibig niyo sabihin, Tito Goryo? Ano bang pinagsasabi mo, Goryo, ha? Ano ba talagang dapat namin malaman? Hindi talaga si Ate Gina ang may kasalanan ng lahat ng to. Parehas lang sila ni Telma na biktima ng kulam. Kaya sila pareho ng kalagayan ay hindi dahil gumanti si Telma. Ang asawa ko, siyang may gawa ng lahat ng to. Niloko niya ako. Niloko ako ni Sheila, tay. Magkasabot sila ni Kuya Nicanor. Po? Si Papa? Ano? Ipaliwanag mo nga ng maayos, Goryo. Nahihirapan akong intindihin ang lahat ng mga sinasabi mo. Bago pa man muli makapagsalita si Goryo, ay siya namang pagbukas ng pinto ng silid ni Telma. Doon ay lumabas ang dalagang tila puyat dahil sa pangingitim ng ilalim ng kanyang mga mata. Sabog-sabog pa ang buhok nito, na para bang sinabunutan ng mga tsismosa sa kanto. Telma, anak! Ano nangyayari sa'yo? Bakit ganyan ang itsura mo? Nasaan ang magaling mong asawa, Kuya Goryo? Nagtanan na sila ni Kuya Nicanor. Ano? Ano nagtanan? Narinig ko ang pag-uusap nila. Plinano pala nila ang lahat. Ang pag-aaway ni Ate Gina at ni Telma para magkainitan sila. Ang panlilin lang na ginawa nila para maging kamukha ko si Kuya Nicanor. Habang nagvi-video call sila ni Telma para sa kanila mapunta ang pera. Kaya pala nawawala ang ID ko. Dahil kinuha pala nila para gamitin. Mga walang hiya sila. Mga hayop. Hinututan lang nila si Telma para makapag-ipon sila at makaalis dito. Diyos kong mahabagin. Paano nila natin magawin yun sa inyong magkakapatid? Itinuring pa naman natin silang pamilya. Tapos ganito na nga igaganti nila sa atin. Naway patawarin sila ng Diyos sa mga kahayupang ginawa nila sa atin. Huwag kang mag-alala, Kuya Goryo. Gaganti tayo sa kanila. Pinapangako kong makakaganti rin tayo sa kanila. Mga hayop sila! Ang buong akala ni Ramon ay bunga ng paghihiganti ni Telma ang mga nangyayari kay Gina. Ngunit ngayon lang niya napagtanto na pinaglaruan silang lahat ng dalawang sampid sa pamilya nila. Nanlumo ang matanda sa sitwasyong kinasasadlakan ng kanyang mga anak. Hindi niya lubos akalain na magkakaganito sila. Subalit sa kabila nun, ay may konting galak sa kanyang puso.
dahil alam niyang may pag-asa pang magkaayos ang mga anak niya. Nagpaturong muli si Telma sa amo niyang si Ma'am Cora ng mga dapat gawin upang ibalik sa dalawa ang kulam. Bilang isang bagong mangkukulam ay kailangan pa niya ng gabay ng isang batikan. At dahil sa puot at galit na siyang sangkap upang mapagtibay ang gagawing ritual, hindi na nahirapan pa si Telma. Ang kailangan na lang nila ay maghintay upang malaman kung nagtagumpay nga ba siya sa kanyang hangarin. Makalipas ang 5 araw, ay humahangos na dumating si Elmo kina Telma upang ipaalam ang isang magandang balita. Lolo! Tita Telma! Elmo, apo, nariyan ka pala. Oh, Elmo, ano't parang aligaga ka dyan? Gumagaling na po yung mga sugat ni Mama. Salamat po sa lanang ginawa ni Kayuno na binigay nyo. Talaga ba? Aba di mabuti naman kung ganun. Inaalagaan mo naman ba ang mama mo? Ngayon wala na ang papa nyo. Ikaw na ang tatayong ama sa mga kapatid mo. Kaya dapat huwag kang pasaway sa mama mo. Oo naman po. Hindi po ako tutulad kay Papa. Kung ganon tayo na sa inyo at magdadala tayo ng merienda. Oo nga, tamang-tama pala ang punta mo. Oh, bitbitin mo to. Uy, teka lang! Baka nakakalimutan niyo ako! Sasama ako! Tinawanan naman ng 3 si Goryo at pumara na ng tricycle para pumunta kina Gina. Nagkapatawaran na rin sina Gina at Telma. Pagkalipas ng 1 buwan, ay nabalitaan na lamang nila na namatay na sina Sheila at Nicanor. Ayon sa mga chismis, ay nagkaroon ng malubhang karamdaman ng dalawa at hindi magamot ng mga doktor. Hindi alam ng kanyang mga kapamilya na siya ang may kagagawan o kumulam sa dalawa. Dahil nga sa unang pangungulam niya ay palpak, hindi na siya pinaghinalaan ni Mang Ramon na gumagawa ng isang hindi magandang gawain. Tinignan niya ang sarili niya sa salamin. Nawala na yung mga bukol at pamamaga. Subalit hindi na naibalik ang kanyang paningin sa kaliwang mata niya. Pero kahit ganon, ay tinanggap na lang niya ang mga nangyari. Itinago na niya ang libretang itim na naglalaman ng mga ritual ng pangungulam. Nangako siyang yun na ang una't huling pagkakataon na maghihiganti siya gamit ang kapangyarihang itim. Dahil batid na niyang kailanman, ang paghihiganti ay hindi magreresulta ng mabuti. Wakas.